For this episode, we will be doing a casting call of sorts where we will be looking to create the latest hit show. We will be getting an all-idol cast for these shows. So mine is Game of Thrones, but this reboot with idols will be called Frozen Squid Game. Ito talaga, controversial tong casting ko na to. Kasi to be fair, controversial din talaga yung characters. So we have Cersei and Jaime Lannister. Kailangan tayong makahanap ng mga idol na comfortable na sa isa't isa. And at the same time, parang may na silang brother-sister relationship. Si Yuka tsaka si Bahihi? It's literal na magkapatid sila? Naiiyak ko! Ba't ako tuwang-tawa ko. Nababaliw na ba ako, guys? 1, 2, sarang! Hey! Annyeong! This is Monica. Hello, my name is Pia. What's up, everyone? This is Trency, and welcome to another episode of 1, 2, sarang! Woohoo! Heart to. Heart to. Yes, okay, and we are in a very, very special episode. Kasi it is somewhat of a Delulu improv episode. And this concept of our episode, matagal namin ito pinag-uusapan sa aming mga sarang base nung nakikinig sa amin from the very start. Alam nyo naman na kami dito sa 1 to Sarang, mahilig po kaming mag-cast, or rather, sabihin ko bang mag-cast? Parang mag-relate ng Filipino actor to a Korean actor. Parang sino ba yung mga example natin nun? Onara. As Rufa May Quintos. Ayan. So, alam niyo naman na mahilig kaming gumawa ng sariling mga castings. Korean Ketchup Eusebio. Correct! Correct. Si Korean Ketchup Eusebio. Naalam ba natin ang tunay niyang pangalan? Hindi. So, forever, he will be a Korean Ketchup Eusebio. Di ba, Monica, kasama siya sa Quezon? Si Ketchup? Yes. Ketchup Okay, is sinabi with mo na ba us. sa kanya? Na para Hindi siya, pa. may Korean Hindi pa siya, counterpart siya. Hindi ko pa siya na-encounter on set. Hindi Okay, pa so siya I think- pumapasok. Ay, abangan. Hindi pa. Okay. Mm-mm. So, mga sarang base, abangan natin ang story ni Monica na makakausap niya ang Korean, ang tunay na Ketchup Eusebio at sasabihan niya na, hey, sir, may Korean counterpart ka. Abangan namin yung story na yun, Mon, ha? Sige. Oo. Yes. Okay. Tapos sabi pa, repost din tayo. Wow! Clout chaser! Clout! So, ayun, for this episode, we will be doing a casting call of sorts where we, the casting directors of CJ, E&M, o yan, pasok Wow. na ang Delulu natin, will be looking to create the latest hit show. And we know naman, as you know, kaya nga naman kayo may podcast, we know the power of K-pop. So, we will be getting an all-idol cast for these shows. Okay, so magpipitch kami sa inyo, guys, ng aming mga castings for these shows that we'll be talking about. Each and every one of us may sarili kaming show in mind and the idols that we will be casting in these roles. So, some of these will be K-dramas and parang may konting plot twist. Plot twist ba to? Parang meron tayong Western or rather Hollywood mainstream shows na I guess for us, kinalakihan namin. Correct. So, sa mga nakikinig sa amin na 2003 and younger, mag-google na lang kayo. Sorry na kayo. Show's worth watching naman. Worth watching, I think, yes. Discover more. Sobrang daming mga makalumang mga palabas. Grabe sa magandang Grabe naman yung balikan. makaluma. Classics. Nice. 40 na po tayo. Magka-40 na po tayo. Ayun, classics, yes. Iconic, I would say. Alright, so very exciting and sana matuwa kayo sa aming castings as your CJ E&M casting directors. And this is also a message to CJ E&M. CJ, magaling kami mag-cast. Dito kami. We know you're listening. So, each of us, nag-prepare kami ng show and ng cast. Alright? So, we'll start with Pia. So, i-breakdown ko na kung ano ba. So, Pia will be talking about Itaewon Class and The OC. Mon will be talking about Reply, 1988, and Friends. And I will be talking about Mellow Movie and Game of Thrones. Okay. So, we will start with Pia's
Itaewon Class. So yeah, Itaewon Class, itong K-drama na super sikat nung pandemic dahil naman kitang-kita natin ang kapugian ni Park Seo-joon as Park Se-roy. As in, ito yung isa sa mga K-drama na talagang na-inlove ako sa kanya. Kaya sobrang nag-struggle Maganda. ako na, sino bang pwedeng mag-Park Se-roy? Kasi yung role na yun ni Seo-joon, di ba? Sobrang parang ang napaka matangkad na Correct. very quiet lang yung ano niya, pero mabigat yung sinasabi. So, may kailangan na super depth dun sa role, sa pag-attack niya sa role. Especially may mga flashback pa ng past niya na sobrang hirap. So, kailangan tong Correct. person As a na to. fisherman. Dalhin yung bigat na yon. Tama. Mas mahalaga sa lahat na yon, dapat bagay sa kanila yung buhok ni Park Seo-joon. Yung chestnut hair. Dinaanan ng lawnmower. Oo, di ba? Alam mo, sa totoo, just for that fact, gusto ko talagang i-cast si Hoshi kasi bagay sa kanya. Sabi naman, ako, iniisip ko yun. Yung, just for the hair. Oo. Yung for the character, hindi siya believable. Oo. Hindi ko talaga siya makitang nire-revenge yung siguro for Kimchi, kaya niya yung gawin for Jongga. Ganyan. For Jongga. Di ba? Pero Correct. parang yung i-revenge niya yung buong pamilya niya. Feeling ko kaya naman niya, pero maybe in a more cutesy role. Kaya parang nung Oo. iniisip ko, sino pa ba yung bagay, yung chestnut hair? At alam kong kayang i-carry ang revenge. Sino pa ba kung di ang isang Kim Namjoon? Oh my God. Ay, Kinita ko sa so, ganun siya? Wait a minute. Imagine. With the military cut, the buzz Ay, cut, yeah. parang bagay sa kanya kasi. Parang bagay yun. So kung ibaba mo lang ng konti yung bangs, parang, tapos, kung itabi mo siya kay Seo-joon, sorry Seo-joon, pero Namjoon talaga. Namjoon tayo kakapit sa balikat, ganon. Siya kaya niya akong buhatin sa likod niya at aakyat kami dun sa hagdanan during Halloween, di ba? Yung binuhat niya sa likod niya. Correct. Yung girlfriend niya paakyat dun sa... Kim Namjoon. Hindi ko naman kinast yung sarili ko dito. Imagine ko lang naman. As dummy. Eksena yun. As in, sobrang nakakakilig. Seo-joon. Namjoon. Oh, magkaano pa sila. Ay, magkaano pa Namjoon. sila. Correct. Sounds like- Tapos meron pa silang V connection. Correct. Tama. So, May common friend sila. come on. Tama. Let's make this happen. And kung sino naman ang gagawa ng role ni Josie Yo na si Kim Dami, it was quite controversial actually. Ang daming may hindi naging happy sa ending kasi si Se-roy ended up with Dami's character. Pero sobrang love na love ko, like the influencer quirky girl na medyo pagka-hipster. Ang hirap actually kasi si Dami really owned that role as well. Yeah. That's Pero true. parang pag iniisip ko, sino pa bang ganun ka-quirky? Tapos noon kaya niyang dalhin yung role na yon na may pa-cute pero may edge, yung ganon. And yung person talaga na naisip ko who has that edgy, artsy side, si Chaeyoung ng Twice. As in, yes! I diba, with agree. all Oh my her God, that's so tats and perfect. everything. Sobrang Yeah, bagay, super perfect. Oh my correct. gosh. Tapos Correct. ituloy pa natin yung Oo. mga tooth gem niya. Parang babagay eh. Diba? Oo. Parang go siya. Maniniwala talaga akong, yes, influencer with millions of followers and I can make this Oo. restaurant come true. Ano? Happen. Gnarly. I can make this restaurant Gnarly. Yes. Tapos magdodrawing din siya dun sa wall. Ang galing naman mag-drawing ni Oo. Chaeyoung. So yes. Yes to Totoo, Chaeyoung. Bagay siya. Oh my Bagay. God, that's Diba? perfect. Oo, perfect yun. Parang hindi ko Super perfect. naisip na yung Ako isasabihin rin. mo. Tapos parang, oh my God, oo nga, no? Sobrang Correct. bagay. Tapos, Super. kayanin niya silang dalawa ni Namjoon. Actually, kinilig ako kasi pareho silang may edgy, artsy side. Like, Correct. You know totoo. what? Cute nga. I'll be totally shipping that if that happens in real life. Wow. Sorry, armies. Naisip ko lang naman, wag niyo akong awayin. Oo. Naisip ko lang sa utak ko yun. Okay, erase. Oo. Tama na. Pero totoo. Oo. Diba? Parang Kasi secure ko. parang si RM kasi medyo may artsy pero grounded vibe Oo. siya. Oo. Tapos ito si Cheo kasi medyo, kumbaga parang Mas outwards. mas Oo. outwards. Parang siya yung, si Cheong yung magsasabi ng, hold my shit. May ganun siya eh. Oo, correct. Kasi correct. si Namjoon yung pipigil sa kanya. Correct. In an artsy way.
So yes, let's make this happen kahit in my Mm-mm. fantasy world. And sino Tama. naman ang magiging Jang Gon-won na sobrang, ayun ako, isa pa to si An Bo-yun na in love din talaga ako sa kanya Ay, dito. Kaya actually. yes, gets na gets kita. Sino na nga ba sa Blackpink yung ginawa niya? Basta ikaw, Si gets na gets kita. Jisoo. Si Jisoo. Yes, Jisoo, very good ka dyan. Kahit sandali lang. Sandali lang. Dami nag-react eh. Oo, Actually. Ang hirap. Ang hirap maging idol. Correct. Dahil pera. Sorry, nandun pa rin ako sa very good ka dyan. Very good ka dyan, Jisoo. Parang si Jisoo pa ba yung sumakses? Success Oo. naman silang dalawa doon. Pero si An Bo yun, syempre kailangan mo ng somebody na kayang tumabi sa isang Namjoon na magiging Park Se-roy as like the main villain and this a person na talagang i-challenge ka. So dapat matikas din yung katawan nitong taong ito. Matikas. Yes, Oo. matikas is the word. Yes. Pero i-compare mo kasi si Boyun kay Sojun, mas may pagka-lean yung muscularity ni Boyun, di ba? Yes. So, kailangan natin ng medyo ganon. So, ang iniisip ko na gusto kong maging Boyun ay si Jaehyun ng NCT. Nasa military din siya kasama ni Namjoon. Pero parang, oh my God, na-imagine ko siya. Especially that scene, yung parang yung mga manok na, yung parang pinatay ng tatay Oh niya my yung mga manok. God. Oh my God. Oo, sobrang Parang- wild nun. Kung si Jaehyun a-acting ng ganon, parang feeling ko, oh my gosh, kaya. Kayanin mo, Jaehyun, kasi sa utak ko, parang ang galing. Oo. Pero may naisip din akong alternate niya. Kung hindi pwede si Jaehyun, Oo. pwede rin si Kai ng EXO. I was crush ko kasi si thinking, Kai I was ngayon. thinking Si Kai. Kai. Medyo magkamukha Oo. sila ni Boyun, no? Oo. Actually, Parang may- oo. The eyes. Tapos member na rin siya ng ex-jowa of a Blackpink member. Ay, correct! Meron sila something in common. Pwede silang mag-bonding. And then finally, si Osuwa na childhood love ni Park Se-roy na ang very classic, very elegant, and power Yes. woman. Like, I Mhm. can build my own career. I don't need you in my life kind of person. So, naisip ko yung parang yung kagandahan, the elegance na pwedeng mag-pull off nun ay si Mion ng Idol. Crush na crush ko yung mukha niya. Ang wait. ganda-ganda kasi niya eh. Parang may Kailangan ko something... i-pull out yung mukha niya ulit. Ang There's first like niya, this Mion. Mion ng Idol. Ayan. May elegance yung face niya and even the way Ay. she moves. So parang saktong-sakto din kung paano yung ginawa ni Suwa. Kung si Mion ang bubuhatin ni Namjoon sa likod niya, pero hindi Oo. sila magkakatuluyan, okay. Hindi naman. Kasi ang mag-end up si Mion kay Park Bo-gum. Oh, panalo pa rin. Hindi ko i-recast si Park Bo-gum. Tama. Ta pa rin yun. Ganon. So yan Oh my ang aking gosh. fantasy Itaewon class cast. Oo. Oh my gosh, medyo nag-flashback yung Park Bo-gum appearance na Grabe yun. no, sobrang Like- pogi niya doon, kumikina. Lumabas She's nun. super. Hindi ko natapos yung Itaewon Sa end class. na. Kaya pala, hindi ko siya Sa nakita. end. Oo. Ay. As in, talagang nawalan ako, nakalimutan kong huminga. Parang ganun levels. Kasi grabe talaga yung pagharap niyang ganun, parang, Oo. as in may ganung moment talaga. Oo. Grabe. So si Park Bo-gum walang recasting for you? Well, siya As na is- yun. as siya is na yun. As is Okay. where is. Perfect. Kasi As kung is where gagawin is. kong si Hoshi, parang masisira ulit. Pero ganun pa rin yung buhok niya. Just not there. Just not hair pa din. Wait, gusto ko lang ibalik. Alam mo, baka pwede pa rin si Hoshi as Sayori. Kasi parang yung character niya, very driven, focused. Like, one track mind lang Very siya na true. kailangan ko lang ipabagsak yung kumpanyang yun. Parang Correct. Pwede so nga. Hoshi. And also, Eh, kapag nagagalit daw siya, OA din, di ba? So Oo, parang, That's true. Pero ang deal kasi kay Hoshi, si Sayori kasi, hindi niya, tama 'di ba, Sayori? Hindi niya Seroy. kailangang Seroy, Sojun. Si Oo. Sojun kasi, parang hindi niya kailangan ng affirmation from anyone. Si Hoshi kasi, si Hoshi, may titingin sa kailangan gilid-gilid. parang Okay ba yun? Oo, okay ba yun? Kailangan may mag-validate sa Pasado kanya. Oo. Oo. Yun lang yung difference, I guess. But Namjoon's clumsy. That's true, pero minsan kaya niyang itago yon. Parang ganon.
Itatago niya lahat ng binasag niyang baso sa restaurant. Oo, sa restaurant niya. Kapag nag-iinuman sila, ganyan. Tsaka girl, di siya marunong gumamit ng knives. Di siya marunong magluto. May siya restaurant. I know. Si Hoshi din. Lang yan. O, correct. Si Hoshi din. Correct. Actually, Pero pinagluto totoo. niya si Sana. Galit. Ay! Alam, I'm so sorry, girl. But, Ano, yes. siniship mo sila? No, kamukha mo si Naiinis Sana. ako. Kamukha mo si Sana. Oh, salamat. Nainis ako kay Sana kasi hindi ako mainis sa kanya kasi ang cute-cute niya. So, okay, fine. Oh. Shit, gusto ko yung casting na to. Actually. Oo, I think nararapat na gawin. J.E.N.M. Yes. Come on. Pangalan si CJ mismo. I think we need to push this, ma'am. Yes. Siege. Hello, Siege. Super. And sa mga sarang base na nakikinig, ang tingin nyo, gusto ko yung nagbigay ng dalawang option. Gawin nating vote. Sa mga sarang base na nakikinig, sa role ni Ann Boyun. Ann Boyun, would you rather si Kai or si Jaeyoon? Okay, let me know. So, sabihin nyo Pareho sa naman amin sinong pasok. mas nararapat. Oo. Or both. Or, yung isa Doble yung ka. winner Yes, na. double. Ano, Oo. magkadikit pala sila. Correct! Ganun. Ang tawag doon, conjoined twins. Pwede rin palang mag-park si Roy, si Wonu. Bagay din sa kanya yon. Okay, last Ay, minute oo ko na nga, yon. oo nga. Okay, let's move on. Oo, bagay. Bagay nga, oo. Okay. Si Monica, ano naman ang kanyang contribution? Okay. Mm-mm. Reply 1988. Okay. Exciting. So, siguro naman, alam nyo na kung ano tong kwento, anong show to, diba? Mm. It's basically a show about the community, about a group of friends Mm-mm. who live in Sangmundong. Tama ba? Yun yung name ng town. And shucks, what's the term? But it's about them growing up. So we see them in high school and then later on, after college now when they're working already. Yes. And it's that kind of nostalgic show and it's always special to my heart kasi talagang marami kang nararamdaman na feels and memories and all that. Kahit na Korean experience yung kinukwento nila, you will be able to relate to it in one way or another. Parang ganun. Yes. Yes. So, syempre, at the center of it all are a group of friends, pero ang sobrang tinutukan na character ay si Doksun, who is Yes. played by Yeri. Eh, Okay. idol na siya, so siya na yun. Oo nga eh. Totoo yan. Totoo yun. Naisip ko rin yun. Pero syempre, in the spirit of our game, Oo. of our episode, nag-isip din ako ng iba, pero medyo nahirapan din ako. Ang Kasi, hirap nga. diba, Doksun is Yeri. So, parang I opted na lang for someone who looks like her or, parang may spunk about her looks or something. So, I am going for either Winter of Espa or Chewon of Le Seraphim. Oh, Cheon si with the Cheon, hair. yes. Correct. Yeah. Oo. So, maybe, Sarang Base, baka pwede kayong bumoto. Or mag-suggest ng iba pang idol because, I don't know a lot of girls. Pero cute yung si Chewon. As in, Chewon, di Oh, ba? parang when you pasok na said, parang pasok. siya naisip ko. Correct. Mas funky pa siya, di ba? Oo. Yeah. Oo. And as a leader siya ng Oo. Les Seraphim. Correct, So baka may ganun correct. din siyang, And then, for the character of Jungwon, so si Ryu Jung-yeol to, who was actually in love with Doksun. Okay, meron akong dalawa, pero gusto kong tanggalin yung isa dahil masyadong bata. What? Sino? Si Dino? Okay, so si bata. Inisip ko, si Nikki ng Enhypen. Ay, okay. Ang So, bata nga, pero the look, brooding, alam mo yun, oo. the Nikki of Wow. now or the Nikki of old? The Nikki with the shaved hair thingy dito? Medyo, pag makatingin, Ang hot. medyo malapot. Medyo, Oo, Yun. lala. Kasi ganun si Jungwon the entire time. Oo, Like, correct. pinipigilan niya ipakita yung feelings niya. Correct. For Doksun. Very tsundere. Ganon. Oo. Bagay. Oo. Exactly. But the better option, I think, is Yeonjun of TXT. Because Oh. in terms of looks, like, Oo. I know he's a little bit more malikot and all that Yeah. stuff. Oo. But I can imagine, like, with the brooding
eyes. I don't know. Pag makatitig siya and stuff like that. Parang Oo. feeling ko, tapos ang tangkad pa niya. So, yung mga eksenahang yung nasa bus na. Correct. Siya yung Kaya lang hindi siya makatayo sa bus kasi masyadong matangkad. Lampas yung ulo niya. Pero, because of exactly that scene, the bus scene, meron akong special casting for us. Okay. It has for us. Kung tayo si Doksun. Siyempre, ang kailangan yun ay si Choi Song-chol. Para siya yung... As Jongwan. Yeah. Siya yung tumigil yung puso ko. Hindi nakaalis ng bus. Ang bango pa niya. Amoy Creed. Diba? Mali Bakit pa yung 1988? makakapitan ko. Diba? Oo. Okay. Ayun lang. Hi, Choi Song-chol. Mahal na mahal kita. Ayoko na mag-episode. Charot. Nag-iisip na lang ako. Uy, girl, nasa kama ka pa naman. Kaya nga, Choi Song-chol. So, next character, si Tiki, played by Park Bo-gum. Ay. Daming Bo-gum this episode. Hi. And guess what? Alam mo, ang inisip ko talaga for him is Subin. Aww. Kasi si Teki, for me, when I was watching Bo-gum, like, he's just quiet. Although Subin's not quiet. But he always has this look na nag-iisip. Kasi he's like so intelligent. Alam mo yon. And I always thought that Subin had that kind of thing na parang observant, if that makes sense. Basta parang may ganun siyang look about Tsaka may him. softness din si Bo-gum eh. So yung parang softness din ni Subin, parang yun. Yeah. When it's the time for him to reveal his feelings for Doksun. Oo. Parang ang cute. Sobrang cute noon. I don't know, kasi sobrang na-cute ako when Bo-gum was doing that. Nung nire-reveal na ni Bo-gum na yung feelings niya to Doksun, para sobrang cute na cute ako sa ginawa ni Bo-gum na parang, alam mo yun, nagigigil ka lang sa cuteness. Correct. And I feel like if that was Subin, it would be that too. Parang, Correct. Lagi ako nagigigil yun. sa kanya dahil parang ang cute lang ng lahat ng ginagawa niya. Parang ganon. Correct. Totoo yun. Parang ang sweet. Parang he's so sweet kasi. So parang, it feels like he can't do any wrong. Correct. And like, you just want to root for him. So, kaya naisip ko na si Tiki is Subin. And also that scene na yung picture nila nung sumama si Doksun dun sa competition, was that in China or something? Di ba may picture sila yung nakaakbay si Teki kay Doksun? Yeah. Yung nilapit niya, tapos parang yun yung proof na dati pa kitang crush or something like that. So cute! Na-imagine ko si Subin tsaka si Chaeyong na may ganong picture. Parang diba? Cute. Tsaka para kasi si Bo-gum, parang mayroon pa siyang pakipot ba? Tama ba yung word na pakipot? Basta parang yun nga, hindi siya super... He was very shy about how he went about things. Torpe, I guess. And feeling ko ganun si Subin. In real life. Shy. He is, actually. I think shy about it. Oh. So and the thing is, he's so cute. tall and his presence is so parang overwhelming. Alam mo, ang tangkad niya, ang pogi niya, pero very, I wanna cower in the corner. Parang ganon. Correct. So sweet lang, di ba? Oo. Next character is Sonu, played by our favorite Go Kyung-pyo. So, hindi talaga siya yung character niya nun. I know. Parang akong naloko nung nalaman ako rin yung pagkatao. Ako rin. Parang, I agree. in fairness, ang galing mo. Ang galing mo. Na-convince ako na matino ka. Diba? Pagiging doktor siya. Correct na. Alam mo yun, Class president. sobrang clean living. Ganun classic vibe. Parang, sir, quite the opposite. You like short shorts. Ang pinakamalaking kasalanan lang niya is na in love siya sa isang mas matanda sa kanya na hindi naman kasalanan, pero gets, parang yun na yung... Tsaka pareho sila apelido. Correct. Oo nga, masama yun back in the 1988. Anyway, I don't know. I felt that I love his character as si Sonu. So parang, and there's something parang squishy about him kasi nga he's like this character na, you're so nice and cute. Bakit ganyan lang problema mo? Parang ganon. So, ang inisip ko is either San of 80s or
Jungkook of BTS. Ang cute din nun. Parang magugoyo lang din tayo ni Jungkook. Parang lolokohin lang din Parang niya tayo. honestly, pag si Jungkook, tapos di ba may scene na naghalikan sila dun sa may kalsada? Ay, Parang hahalikan ka niya. Wait lang. Pero Hindi ko na-consider yun. ihahampas ka rin niya dun sa pader. Oo. Parang Ibang- ganun, parang yun ang Jungkook version na to. Parang, Wait lang. Ibang reply 88 na to. Magagalit na naman yung mga ARMY. Sorry, ARMY. Naisip lang naman namin. Naisip lang. di ba? But si Jungkook kasi he also has this like innocence about him. I mean, he has that. I agree. Like I'm pretty sure he can seduce. But Oh, he yeah. also has this Ang dami ng innocent. NDA all over the world. Charis. I'm sure. No, but yung innocence kasi ni Jungkook. Mm. Yung innocence kasi ni Jungkook, parang ano siya alam niya kung paano gamitin yung innocence niya. Hindi siya Park Bo-gum innocent You know what I Oo mean? nga. May Na dumi. pure. Oo. Yung Oo. innocence niya, yung alam niya na gagawin ko tong innocent look na to sa'yo kasi I know Oo. I'll get you if I do Correct. this. Correct. And di ba, with Nakakamiss that naman baby si face, JT. but that body and those tats, come on. Come back Actually, home. Malapit na. Malapit na. Isang Oo. buwan na lang. Correct. Miss ko nga si Jungkook. Kaya, baka rin kaya ako siya linagay dito. Mm. Kasi parang random. Naisip ko lang siya the past few Oo. days. Kasi parang, Wow. close. Kaya sumasakit, kumakatirin yung ilong niya. Oo. Tenga. I don't know. I feel like maybe that's why itong si San tsaka si Jungkook, medyo may ano sila meron silang presence na Yes. kahit na at least for this character si Sonu Oh my kasi naman God. Oo. na in love siya sa isang someone older than them. Oo. Oo. So even though they are younger, it's like they can catch the attention of a woman older than them. Parang Oo. parang ganun. O kaya si And- Wuyong. Well, inisip ko Sino? Kasi yun. mas mukhang class president si Wuyong kaysa kay San. Si San kasi mukhang makulit Parang hindi totoo. magiging class president. Pero Actually, pag si San magugoyo lang sinasabi din mo, tayo. iniisip ko lang talaga spicy. Bouncy pala. Bouncy. Yun lang yung naiisip ko pag naiisip ko si San Nakalabas yung Totoo yan. abs. Totoo Oo, yan. correct. Ang Bora ko, yung yung girl na na-inlovean si Sonu na older sister din ni Doksun. Mm. I was thinking of Bona of Cosmic Girls. She was also in she was 25, called 21. Yurim in 25-21. Ay pwede. Parang cute yun. Oo, But I would bagay. also like Nayon. More of just because I like Nayon so I like much. Ayun. I think she'll like, She's so cute. pero ano, Kaya lang masungit Parang Masungit si carry ba ano niyang eh. magsungit? Yeah, Parang si Bona masungit. Yung Oo, mukha pwede niya. pa si Bona. So baka si oo. Bona nga. Oo. Bona pwede. Kasi Oo. siseduce siya ni Jungkook. So, oh my goodness. Kung kunwari galing pang twice, isa pang twice na pwedeng maging Bon. Mina? Oo, parang si Mina. Oo, Baka Mina, si no? Mina. Oo, siya yung mukhang ano. Si Mina mo class president Oo. Parang Mukha siyang madadaan ka ano, talaga sa naglilista. tingin. Siya talaga yung Correct. magsasabi na, bilis, mag-English time tayo. Tapos Correct. habang nag-English sila, Doksun, parang, Oo. ano ba to? Frustrate. Oo. Correct. naman, Oo, correct naman. correct. And finally, for our last character, si Dong Ryong, played by Lee Dong-wi. So, yung character niya is basically, he's the funny guy. Oo. And like, siya yung tipong he happens to be at the center of everything without him knowing na something's happening pala or Correct. something. Correct. And then last minute niya ma-realize, oh shit, this is happening. Ganon. So, of course, ang kinas ko dito is kind of obvious that it would be him because they're friends. I really think it should be Hoshi. Yung tipong Yung mga kumakain ganyang lang mga- siya. Tapos Oo. parang, doon niya lang Pwede. napipiece together na, Oo. oh shit, parang ganon. I Kayo think ba? It's Kayo Hoshi. pala? Oo. Tapos bagay kay Hoshi kasi di parang meron siyang outfit na medyo high-waisted pants. Ayun, natanda ko sa kanya, may high-waisted pants siya. Tapos parang na-imagine ko si Hoshi na gano'n. Oo, tapos pwede na siyang sumayaw ng Love Money Fame. May casting ka ba for the adults? Kay Ramiran. Try natin. I-cast natin si Ramiran amongst the idols. Si Ramiran. Oo. Naman. Siya yung parang worried mom ni, di ba, ni Yul. Ano Oo. pa? Oo. siya yun. Oo. Siya si head mom.
correct. Leader mom, ganon. Na dating di ba gusto niya niyang maging singer dati? Ay, Parang may oo gano'n. nga. Oo, di ba? Ay, edi Nag-attempt silang Jungwa. As the OG idol. Diba? Tapos Correct. meron talagang command. Siya talaga yung leader nung barkadahan. Ganon. Correct. And she can pull off like the short hair perm. Correct. Go, madam. Oo, as a madam. And lastly, how about the dad? Sino ba? Yung favorite natin to ang one of V's friends as well. The dad, yung sapatos. Oh no. Oh my God, nakakaiyak. Nakakaiyak. Asakit. Si G.O.D. Oo nga nandun ako sa top Ba't hindi na lang si Q yun ng Suju? I think, yes, we are done. Tingnan mo, mukha siyang kawawa, pero palaban din siya. Di ba? Siya. Tayo na nagtatrabaho siya. Na isa siyang office worker. Nagtatrabaho siya sa kumpanya. Correct. Tapos sa gabi magbebenta siya ng something, maitawid lang ang aking pamilya. Pwede. May ganong noxing yun. In another world, ganon siyang klaseng ama. Correct. I can imagine. Nagagawin niya lahat para sa pamilya niya. Pero, ganun pa rin yung jacket niya. Yung Chanel. Parang Chanel. I think that's a go. Okay. I think we are done. So that's it for Reply 1988. I love it. For my contribution, shucks yung akin hindi ko makumpleto, nahirapan ako. So, papatulong ako ng konti sa inyo, guys. Na-mention na yung ibang casting ko. Pero sanay naway maitawid niyo po yung iba. Nahirapan talaga ako Kasi yung nauna yung concept. So, mellow movie siya, di ba? Pero, parang gusto ko siya gawing mellow MOA movie. So, may target audience na ako. Mga MOA. Mga MOA. Mga nagpupunta Mall of Asia. Hindi yung mga moments of always-nesses. Hindi yung mga moments of always-nesses. Sa Mall of Asia po tayo. Because this is produced by the C's. Not CJENM. The C lang. The C's. Okay. So, backtrack lang ng konti kung anong mellow movie. We have actually an episode on this, guys. So, if you want to know our thoughts on mellow movie, balikan niyo po ang aming episode. I think it was 115? 114? Ganon? Search like bar. Search bar nyo na lang aming mellow movie episode. If you want to know our thoughts on it. Tapos, so the story basically is about two people who love movies and they found each other through the power of creating film. Yan. And we loved this show very much na nakakatawa kasi minsan natatawag natin siyang movie. Kahit di siya movie. Okay. Show siya. Oo. And it's starring sa ating mga bida, we have Ko Gyum with Wushik, our favorite Wushik. Yan. Nakakompleto natin ng Wuga Squad. Oh nga Diba? Puro Wuga Squad tayo dito. What's going on? And we have Kim Woo-bi na ating favorite din na si Boyong. Sila ang dalawang bida dito. So we have Hong Si-jun, who is played by Lee Jun-young, and lastly, to complete the foursome that we have here, playing the character Son Ju-ah, we have John Soni. Ayan. So, ito yung 4 na ikakast natin. Pero nagdagdag din ako ng isa pa. Yung bartender. Siya talaga yung unang naisip ko sa totoo lang. At sino ang ikakast natin as the bartender? Yung didispose talaga ng knowledge sa ating mga young ones about love and life and art and creativity. Ang character nito ay si Park Sang-sik. He is the one who owns the bar that these people go to. Kumbaga, he is an older person na nakilala sila all throughout their lives. And nakakatawa siya, I guess, on one end. But alam mo yun, parang tito mo na mahilig uminom, tas nakakatuwa naman. Kasi hindi siya pervy. Parang gusto mo siyang ka-hangout. At ang ikakast natin dito ay si Daesung. Oh my God, bakit Daesung. Siya una na naisip Bakit nakakatawa? This show Epic high. will revolve around him. Alam mo, pwede rin yung mga epic high. Oo, si Actually, Tukats. alam Pwede mo, siya pwede. yun Pero nakakatawa yung Daesung din Kasi parang
Na-imagine ko pa with the long hair. Tapos, Diba? yung introvert pala siya, napapagod siya. Nakakatawa Tas din yung epic. Tapos nakakatawa kasi Park Sang-sik, pero 3 sila. Sila lahat nandun. Nagsishare na sila ng lines. Oo. Para silang para silang mga yung Hamlet, Macbeth witches. Ganun yung vibe. Oo. Libations. Ganun ang peg nila. And dahil MOA movie nga siya, mellow MOA movie para sa mga moments of alwaysness ng TXT, ang ating Kogyom is, I don't know if this is like, na-feel ko lang na parang kaya niya tong gawin eh. Parang may quirkiness kasi siya na parang si Wushik. Ang hirap kasi i-recast. Kasi si Wushik to eh. Yeah. Alam mo yung challenge ang tapat. pagtapat sa isang Wushik. Kasi honestly, medyo nag-iisa lang siya sa kanyang pagiging Wushik. Correct. So sa akin, parang yung nakakakuha ng parang spunkiness niya na medyo krung-krung unpredictableness for me in TXT, napaka-specific, is Yeonjun. Talaga? Wait, Naisip ko si Bomgyu. Ayun. Talaga? Bomgyu naisip mo? I thought you were about to say Bomgyu. Di ba parang yung sprak, Yung pero kayang Akala ko si ito ang Bomgyu. ipopost ko for Bomgyu. Kasi musician vibe ang nafe-feel ko for him eh. So, kasi nagigitara. Nagigitara siya. Pero yun nga, parang dun, medyo dito ako nagkakaroon ng conflict. Kasi yung broodingness kasi wala siya eh. Pero siya yung kinas ko kay Hong Si-jun. Si Hong Taeyun. Si-jun ko. Mas Taeyun. Kasi kaya ni Pag Taeyun nga brooding. yung brooding eh. Oo. Diba? Kaya Tapos yung kapag sumikat na, parang yes! Come on, interview me. Ganon. Ganon nga. Okay, so I guess si Yeonjun Or si mag-sonjuan Yuka. na lang siya. Di lang kaya naman ni Yuka instruments. Pero kasi si Yuka masyadong tender eh. Parang yun yung... I could see Taeyun more as si Oo, Jun. as si Jun. Tas No? parang, basing lang on facial expressions, I feel like si Taeyun, siya yung magmumukmuk ng about his ex for Oo nga. years. Actually, parang Sorry. si Yuka parang hindi ka panipaniwala. Hindi. Si Taeyun yung tipong parang dalang-dala niya lahat yung Oo. mga na yun. Correct. And then parang na-imagine ko, kunwari si Bomgyu yung natutulog sa sasakyan, parang true yun na si Taeyun dadalhan lang siyang pagkain tapos ihahagis din sa Oh, sasakyan. cute. Ganon. Ganon yung Aw. relationship nila. I'm sorry, Yeonjun. I think matatanggal ka ata sa role. Sorry. Okay lang, meron ka na naman naman siya naman ni eh. Monica. Oo, nakas ka na naman. So I think you're done. You're done? You're done. Enough na yung Umabot earnings naman mo. siya sa final batch. Ganun. Correct. Oo. Umabot naman siya sa final batch. Yes. Okay. So, I guess, parang na-convince din ako na parang, I guess, Bomgyum can be Kogyum. Medyo ganun pa yung vibe. But, syempre, like, may mga female roles din. So, we have Kim Moo-bi. So, we're going the highbrow lang talaga. Uubusin natin silang lahat. Kaya ako rin siya kinas. Bomgyu and Boyong. Tuwa na si Bomgyu noon. Actually, Success! ibalik na natin. Ang biggest crush niya. Correct. Ang biggest crush nga niya. Sa role ni Kim Moo-bi, medyo nahirapan din ako kasi parang hindi ako masyadong familiar din sa girls. Pero kasi gusto ko yung spunk ng hype artist na to. So, si Yoonjin, yung naisip ko na, Oh my God, cute sila ni Ipapasok Bomgyu dyan. together. Parang, Oo. I can see it. Okay. pero honestly, kasi di ba may issue sila ni Yeonjun dati, na parang Oo may nga, thing daw sila. ex daw sila. Oo. Kaya parang gusto ko rin ma-feel yung chemie na ganun. Parang, Actually, what's going on? For Oo. that purpose, yes. Oo. Pero since, I'm sorry, nakast ka na kasi Yeonjun. So, Bomgyu's turn this time. Oo. So, it's gonna Wait, be ex Bomgyu na and sila? Yoonjin. They broke up now? We don't know. Di naman confirmed. Okay. Oo. Nalungkot. But we'll keep it alive in our heads. Yes. Correct. Sige. And Oo. hearts. And hearts, yes. Yung Sonjua yung wala akong maisip. Para hindi ko ma-imagine kung sino. Nahirapan ako. Kung may maisa-suggest kayo. Writer na talaga, medyo may depth. Pwede Oo. si Soyeon ng Idol. Yeah. Hindi kung highbrow lang tayo. Hype All lang? hype to. Produced to ni Bangshik. Ni Bang Siyuk eh. Oo. Ni Bang Siyuk. Oo. Kasi yung mga eyelet girls ang babata. So, Huwag tayo cat's dun, eye baka tayo ano. pipili. I think ipasok na natin si Sofia. Ay. Para Filipino. for Filipino pride. Oo, Yun. feeling ko kaya ni Sophie ang makipagsabayan. Sino ulit yung magmo-movie natin?
movie natin si Yoonjin. Yoonjin. Oh my God. Oo, diba? Those two girls. Sila yung The magkasabayan chemistry, habang diba? nagsusulat. Actually. Ganyan. Oo, Okay. diba? May Actually. spunk mode. Kayang-kaya. And they're Correct. friends in real life. Obviously, pareho silang hype eh. Anyway. Yeah. Correct. Oo. Pero parang they have a group chat, diba? Yun yung sabi nila. Yung mga That's I the with girls of Hype. Yeonjin. Oo. Yes, correct. O yun. So yun ang aking Mellow Moa movie, specifically for the Moas. Yes. For the Hive fans. For the Hype fans. Mhm. Tapos tayo sa ating mga K-dramas. And now we move on to the mainstream media Western shows. Okay, na kinalakihan namin. At I'm sure kinalakihan din ng marami sa inyong nakikinig sa amin. Mga fellow millennials. Let's go with Monica. She'll be casting a reboot of Friends called Exciting. Chingu. Chingu. Wait, sorry. Okay, I will admit I misread the instructions wrong. Oh. I thought we can do Korean actors and actresses na for this one. So, okay meron lang. akong mix. A lot of them are still idols. Pero may Hmm. nakamix ako ng mga actors to cast the famous Friends. And that is Rachel, Chandler, Monica, Joey, Phoebe, and Ross. Mm. Okay, Yeah. so starting with Rachel. Si Rachel ang ating it girl of the 90s. Everyone wanted to have her hair and all that. Yes. Mhm. I thought, at first, inisip ko, should it be Kim Sejong? Or should it be Mm. Kim Ji-won? Pwede rin? Sino? Si Jiwon. Ji-won. Ji-won. But I don't know. I feel like IU can do a great job. Or hindi ba? Mas Or Sejong. Sejong. Parang Sejong. Parang Kailangan medyo IU, ditzy may ditziness eh. Oo. 'Di ba? Parang kaya ni Sejong maging ditzy ala Business Proposal. Parang IU would be more like a Monica than a Rachel. Yes. Oo, I agree. But my Oo. Monica is actually Kim Ye-yoon. As in, si Sky Castle girl. Oh, si Lovely yung Runner Lovely Runner. Girl. Yes. Si Lovely Yes. Runner Girl. Yeah. Pwede Oo. din. Imagine ko Ay, siyang pwede nagsisisigaw. din. Yeah. Oo. Ganon. I Oo. mean, I cast her as Monica because of her in Sky Castle. And she was Oo. scary. Alam mo Yeah. yun? Correct, But she's correct, also correct. funny because I She think is. Monica's also funny. Yes. So correct. parang ang Correct. perfect niya. Like, Yes. especially when her eyes, Kim Ye-yoon's eyes go berserk. Parang gano'n. Yeah. Correct. It's so Monica na parang, Correct. uy, relax. Parang gano'n. Correct. Mm-mm. For Chandler, iniisip ko una si Lee Do-yoon. Oo. But, because si Chandler, may pagka-sarcastic, medyo weird yung dry yung humor niya Oo, na alam mo yun. Oo. And I think it should be Go Kyung-pyo. Oo. Sakto. Parang I can see him pwede. doing it. Sobrang I can see him doing it. And like, parang he's like, I love him, but like, he has this kind of face na parang si Chandler kasi minsan ang annoying. Oo. Kasi kind of complains a lot. Parang Yes. Correct. Oh And- my gosh, bagay sa kanya. Di ba? Parang Bagay. Go Kyung-pyo can super do it. But, Yes. Tsaka may when Chandler, Sige, go ahead. may may something. eyebrow thing din si si Go Kyung-pyo na parang kaya niyang gumanon. Yeah. Oo. But when Chandler is funny, he is funny. Correct. And I Oo. definitely Go Kyung-pyo can do that. Correct. So yun. For Joey, I want it to be Song Kang. Because si Song Kang, yung favorite acting ko kay Song Kang Sa ano? is not when he's it's No, not when he's like demon. all serious. Oo. It's when he's trying to be funny. Because he has like this Correct. weird face. Uh-huh. What's that weatherman? Oh, So, yeah. Love, forecasting love and weather. Oo. Like he's kind of like happy dun, diba? Like annoyingly happy, really. Uh-huh. Oo. And I thought, oh, that's so Joe. I mean, that can be Joey. Plus, he's like an aspiring actor and all. I don't know. Na-imagine ko Song Kang can super do this. And honestly, I kind of, alam mo guys, malaki ang tiwala ko sa Song Kang. I mean, Sa nagbaballet Song siya. I Wala agree. Hindi And si I think- Song Kang Ho. Oo. Hindi si Song Kang. Pinaklarify ko lang. Okay. Song Kang. Para sure. Period. Oo. Okay. Actually, okay to for Song Kang. Kasi para maging diverse yung ano niya, di ba? Oo. Yeah. Oo. Di ba? Parang like, he can do everything now. And like, I mean, I love his face when he does like a stupid face. When he does when he does comedy. Like, it feels like it's not, parang he's trying so hard, but it's
not working, but because he's trying so hard, it's so funny. Parang ganon. Oo. And Joey is sometimes like that. I don't know. I feel like it's like that. Oh my God, yung song kang sinasabi niya. Ano yun? Ano yung sinasabi ni Joey? Yung How you How you doing? doing? Sino Kensya na. Ding, 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 ding. Yung pala. Chana. Okay, for Phoebe, I want to cast John Yobin as in Vincenzo girl. Because she is funny. And She's like funny. see I Phoebe, like she's her. like the older, diba? In the Yeah. So, I think perfect siya. And then finally, we have Ross, my favorite paleontologist. And I think hindi nararapat na hindi siya i-cast dito because he always says in his interviews na natuto siya ng English because of Friends. So it has to be Namjoon. And I Okay. thought perfect. Kailangan siya nandun. Tsaka perfect, diba? I always thought of him as a Ross. Oo, tapos parang magdadagdag pa siya ng isa pang layer to the Rossness, which is clumsiness. Yeah, exactly. Oo. Magsusuot din siya ng leather pants na hindi niya matanggal. Correct. Diba? Ayun, May tapos ganun. meron siyang capuchin monkey. How cute! Oh, meron pala akong mga pahabol na 3 characters. Ayan, Si go. Gunther, the barista. Hindi ko alam kung bakit. Ano? But I always, I thought of Jun Moonwee as bagay for it. My God, Kasi tapos habulin niya Si Rachel. Si Rachel, Si ang ating Sejong. Mm-mm. Munwi. Si Janice, the annoying girlfriend of Chandler. Do you remember her? Yes, I of think course. It has to be So Yewon. Si Bizprop Chingu. Yes. Si Chingu girl. Oh my God, Yes, tapos I know kukulot you siya. was. Kukulutin natin siya. So that should be Janice. And then finally, Kailangan, diba, nararapat, na si nandito siya. Richard, yung ex ni Monica. Ni Monica. Si Tom Selleck. Oo. Yes. I think it has to be Gong Yu. Na nakaganon. An older Oo. Pwede. gentleman type, Pwede. May ganun siyang pwede. datingan. Oo, Correct. malaki din kasing katawan niya eh. Diba? Uh-huh. Tsaka action star din siya, parang si Tom Selleck. Correct. Pak. Diba? O, diba? Perfect casting. Go. So, that's my casting of Friends. Oo. I'll be there for you. When the rain starts to pour. Okay. So, yun ating casting with Friends. Very interesting. Gusto ko yung Tom Selleck ni Gong Yu. I think kailangan niyang gawin talaga yan. Yeah, manampal. Alright. Yes. Oo. Sa ating casting call for this episode, ang isang show na kinalakihan talaga natin. Dahil tayo ay mga US citizens. Californians. Californians. California. California. Here we go. Here we go. Okay, Pia, take it away. At eto na, isa sa pinaka-favorite na shows ko talaga growing up. Mm. It's The OC. Basically, ang story lang niya, may isang lalaki na galing sa parang pinaka-ghetto part of the county. Tapos noon, he was living with a rich family. So, paano ba ang buhay ng mayayaman na tao sa California, which is called The OC. So, kung sino nga itong outsider na with a troubled childhood and naging mahirap ang buhay at inadopt siya ng isang mayaman na pamilya. His name is Ryan Atwood. So, si Ryan Atwood, dapat believable siya na nakikipagsuntukan siya dun sa high school niya. Tapos very brusco, hindi siya ano ba tong mayayaman na to? Ganyan. Ang pinakabagay sa akin para maging Ryan Atwood ay si Hyunjin ng Stray Kids. Feeling ko kaya niya yung datingang parang I'm a troubled person, ganyan. Tapos kapag matahimik siya, dun siya pinaka-pogi. Pag nagsalita na, parang na joke lang. Sa mga stay, wag niyo din akong awayin. Sinasabi ko lang, pogi si Hyunjin. And para sa magiging Seth Cohen na parang kapatid niya dun sa house kung saan siya inadopt. Si Seth Cohen is very nerdy and he's also somebody na talagang very much into comic books. Tapos nun, sobrang wale siya pagdating sa girls. For some reason, ang naiisip ko talaga dito, si DK ng 17. Parang siyang Seth Cohen. Ayun, na-imagine ko siya na parang excited siya. Uy, may kapatid na ako. Uy, pwede na akong maging cool. Parang gano'n.
Yung ganon. So parang, na-imagine ko Kulot siya. Oo, na-imagine ko siya na parang, alika, Oo. magbasa tayo ng comics. Pero sa kanila, webtoons. Webtoons! Sa Never. Correct. And sino naman na magiging Summer Roberts? So si Summer, yung love of the life. Tama ba? Kaya ko pa ba magsalita? Love Yung- of his life? Oo, yung from childhood super crush na ni Seth and talagang lumaki siya na sobrang crush to. And si Summer is like the popular it girl na kung ano-ano yung very spunky din siya and sobrang cute lang. Ang cute-cute lang niya kumilos. And gusto ko talaga dito si Gio. Parang napaka-Summer Roberts ni Gio. Yeah, Tapos na-imagine mo Gio siya always pag got- nag-Wonder Woman costume siya. Di ba bagay? Girl. Yes. always got that it girl vibes. No? So, Tsaka parang perfect. girl's girl din siya. Tama ba? Correct. Summer by Oo. girl's girl. Oo, she is. Si Summer Roberts. Si Gio as Summer Roberts. Anang Mm. twice. Just to clarify. Pwede rin Oo. naman si Song Gio ng Running Man. What? Bigyan natin siya ng chance. Baka gusto lang naman niya makast. Oo, why not? Oo. Bakit naman? Tapos, ang naisip ko namang Marissa Cooper, who is also like the it Mhm. girl na very problematic, na nag-overdose ng drugs, pumunta sa Mexico, ganyan. Kung my sino ba gosh. yung may ganyang vibe na meron ding history ng pagiging klepto. Hindi ko sinasabing klepto tong babaeng to. Pero parang meron din siyang vibe na parang she can be an it girl na parang very troubled, ganyan. Na-imagine ko si Karina ng Espa, parang very Marissa Cooper yung Parang yung slimness. oo. Parang Tsaka- yung mga outfit ni Marissa, parang bagay kay Karina. Tsaka yung Correct. mata eh. Oo. Ang mga bonus casting para naman sa ating mga adults. Si Julie Cooper na super sikat dahil siya ang kumukuha. Kumukuha talaga. Parang somehow she just ends up with the richest people in the neighborhood. Ganyan. Yung siya yung talagang nakukuha silang lahat and may pagka-gold digger yung character niya dito sa show. And I think the perfect Julie Cooper is Jessie. Hi! Imagine ko kaya ni Jessie na yung galawang Julie Cooper na kala mo mayaman pero hindi. Bakya talaga siya. Galing siyang trailer park. Ganyan. Tapos pero magpa-pretend siya na hindi. Oh, everything's good. Ganyan. And sinong pinakalaging kalaban ni Julie Cooper ay yung mom ni Seth Cohen na si Kirsten Cohen. And sino ba yung very classy, yung alam mong lumaki talaga sa The OC, siya talaga. Ang perfect definition ng isang The OC girly, si Boa. Si Bo. Yes. Very Kirsten. Yung Christmas is Oh. celebrated the Christian way. Ganon. Oo, very My favorite holiday. Ganyan. Na-imagine ko si Boa. Tapos nag-golf pa. Go. Very the OC. And last, for some reason, yung si Sandy Cohen. Ang ikakast ko as Sandy Cohen just because of the vibe na parang, okay, I'll do everything for the family. Ganyan. And I'll make poor people welcome here in the OC. The OC is for everybody. Naisip ko si Jongho ng 80s. Meron siyang ganong look. Para pwede siyang maging environment lawyer. In another life, I feel like in the morning, he will be surfing and in the afternoons, he will be in a courtroom fighting for the environment. Ganyan. For the dolphins. Ganon. Yes, exactly. Ay, ganyan. Come on, Jongho. Bakit hindi? Ba't hindi mo asawahin si Boa? I'm all kasi for 24 it. years old pa lang daw kasi Exactly. Exactly. Vibe. Kasi parang hindi ko maisip si JYP eh. Parang hindi talaga eh. Ang hirap! Parang kung Ibang ano tayo sa preaching mga... yun. Oo. Correct. Kung ka-age Ibang group ni Boa, parang... What if? Pero ano lang to, thought lang, JYP as Sandy Cohen. As a savior, God complex. God complex. Hindi. Parang si JYP, mas bagay siya yung tatay ni Kirsten. Yung parang siya yung taga-sira ng environment, nagbibuild ng mga bagay-bagay. Parang yung si JYP, tas pakakasalan siya ni Jessie. Oh my God. J&J. Di ba? Parang mas dun si JYP. Oo, dun tayo. So mine is Game of Thrones, but this reboot with idols will be called Frozen Squid Game.
Frozen, Squid Game. Kasi nga, alam niyo naman, ang Game of Thrones. Hindi ko na kailangan ikwento kung anong Game of Thrones. Alam na natin lahat yan. But then, dahil Squid Game, Korean, Frozen. Kasi may ice. Nasa ice. Nasaan yung fire? Ganyan. Okay. Yes, correct. Okay. So, for my Jon Snow, ang hirap eh. Parang kasi may face ka na ni Jon Snow. Tapos parang, paano mo siyang gagawin Korean? Ginawa mo yan sa sarili mo. Actually. Hindi ko alam. Kasi ang dami Kung nasa Mongolia ang sila. dami kong Game of Thrones. Kublai Khan. Ganun. Pero hindi, ito. Feeling ko mag-work to. D.O. Oh my God! Yeah. Maliit din siya. Diba? Isipin mo si D.O. maraming buhok. Okay, itong next casting, dito medyo proud ako. Feeling ko mag-work to eh. Oo. So, for Daenerys Targaryen, Ella of Meow. Ay, ang ganda. Diba? Yes. Parang, Yes. parang pretty, pero alam mo kaya niya maging fierce. Oo. Diba? Innocent, pero alam mo kaya kanyang patayin. Correct. Tama. Pero instead of dragons, Ano? instead of dragons, pusa yung lumilipad. Pusa. Pusa! Tiyak ako. Oh my God, it's late. Ito talaga, controversial tong casting ko na to. Kasi to be fair, controversial din talaga yung characters. So we have Cersei and Jaime Lannister. Oh. Kailangan tayong makahanap ng mga idol na comfortable na sa isa't isa. Okay. Kasi close na sila. Para lang magawa na yung mga scenes na yun together. At may chemistry na rin sila. And at the same time, parang may na silang brother-sister relationship. Si Yuka, tsaka si si Bahihi? Kasi literal na magkapatid sila? Naiiyak ko! Ba? Bakit, Chloe? Ako? Ba't ako tawan-tawa? Naiiyak ko. Ba't ako tawan-tawa? Tawan-tawa ko. Nababaliw na ba ako, guys? Ako? Ha? Sabi ko? Natawa ko. Okay. Akala Parang ko tama. Ha? Hindi ka tama. Pero ang ganda nung choice mo na yun. But that is super controversial though. As in, like, it's wrong on so many levels. It's wrong on so Yes. many levels. Like, as in, tangina, tas blonde pa si Bahi, di ba? Di ba? Pero ito as sa akin, parang controversial on another level. Kasi parang may inassume ako about one of them. Okay. Hindi naman. Okay, anyway, kinas ko sila because they're sissies. Gets ko So- na the direction you're going. So we have Theon as Cersei Lannister. And Keith. And Keith as Jaime. I think there's a chemistry here that we I can love work it. with. I love it. Mm-mm. I really do. As sissies. I think that's better than casting sila Yuning. Parang si sisters and Bahi brothers. tsaka si... Parang baka makulong tayo for promoting this kind of relationship. Okay, anyway. Okay, syempre hindi mo kompleto ang mga Lannisters. Kung si Tyrion, ito, challenging to for an idol. Kasi kailangan nilang tanggalin talaga yung idol self nila. Oo. Alam mo yun? And it requires someone talaga na kayang umarte. Ito, seryoso to, na casting. Kasi alam kong kakaririn niya. Ayun ako. Natawa sa sarili ko. go lang. Pero seryosong casting to. Chang Sub. Kasi nga, pinag-usapan natin doon sa isang episode na actor, known as like a really good theater actor, nag-Hamlet siya. Oo, Tama ba yung sinabi nag-Hamlet mo? pa siya. Oo, nag-Hamlet siya. Nag-world, winter traveler siya. Ganyan. So, yun, si Oh. Chang Sub. Oh. So, Kaya very niya maging scheming. yes, decorated actor. And yun nga, parang feeling ko kaya na niyang to get out of that idol Oo. body na completely and become Tyrion Lannister. Gets. Ayun. So, itong mga Starks, medyo hindi ko nahirapan ako eh. I have Robb, Arya, and Sansa, and Bran. Medyo madami pa. So, sa mga Sarang base na nakikinig, baka gusto nyo kaming tulungan. Sino ba ang Robb, Arya, Sansa, and Bran nyo? Sorry, di ko alam kung ba't ako tawang-tawa kayo na parang feel ko nasapian ako ng slide. Those are our shows na we want to cast. Sa mga nakikinig ng mga Sarang base, sa tingin nyo ba maganda yung casting namin? Yes. What do you think? I think tama naman, no? Pasok naman tayo sa banga sa casting na yan. I hope na natuwa naman kayo kahit na medyo chaotic kami today. Or ako lang ba? Ako lang may chaotic. Ako lang ata. Parang medyo Ako lang ikaw ata. Ako lang ata yung chaotic. Masapian talaga ako ng ng squid kanina. Parang,
Alam mo yun, nawala ko sa sarili ko. Okay, so yun. So, mga Sarang Bays, let us know what you think. Gusto namin malaman kung ano sa tingin nyo dito sa aming little episode na to. At sabihin nyo sa amin if you want more of these in the future. Kasi fun siyang gawin, di ba? The more we have like K-dramas and other shows and movies out there. Pag-usapan ulit natin yan. So, there you go. That's our episode. Thank you so much for joining us. Follow us on our socials. We are on Instagram, TikTok, and Twitter. If you are enjoying our content, we'd love your support. Please hit that follow button and give us 5-star reviews on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. Your feedback helps us grow and brings more amazing content your way. Thank you so much, Sarang Bays, Gumawo, Shegoya, and Sarang Hey! Sarang Hey! Bye, guys! Bye! Reverse Uno card tayo ngayon. Dahil tayo ay want to sarang at lahat ng ating episodes ay babalik sa 17. Yeah! Cast natin ang ating, mag-cast tayo ng Pinoy counterpart ng 17. Sino sa kanila? Sino sa ating mga Pinoy actors, singers, ang pwedeng maging counterpart ng 17? Scoops! Alden Richards. Ay, may naisip ako yung dancer oh my Si God. John Prats? Bigla John lang Prats? hindi makapal din yung kilay niya. Tapos mistisuhin. Mukha Tapos rin niya si pogi ano, dancer. kamukha rin niya si Mayor of Manila. Kakamukha sila lahat. Di ba street boy siya or Oh, something? Street boys din yun. Buti na lang yung mga Pilipino hindi nag-enlist.